May umiiyak, huminyaw at nagtatatalon. Ilan lamang ito sa mga reaksyon ng mga magulang, kaanak at higit sa lahat ng mga pumapasa tuwing ilalabas ang resulta ng bar examinations. Si Lawrence Magno, dala-dala ang kanyang 1 taong gulang na anak nang pumunta sa courtyard ng Supreme Court kanina. Hindi nito mapigilan ang maiyak nang makita ang kanyang pangalan sa LED wall kung saan inilagay ang mga pinalad na pumasa sa 2023 bar examinations. Pasalamat po una-una sa kay Lord God po, siya po talaga. Tapos masaya po ako kasi para sa magandang buhay ng anak ko. First doctor po siya, kaka 1 year old niya lang. It's a blessing po talaga. Maraming salamat po kay Lord. Si Brian Kelvin Pineda naman, umuwi pa mula United Kingdom ang kanyang mga magulang para lamang personal na saksihan ang paglabas ng resulta ng bar exams. Sobrang saya po. Kakasundo ko lang sa magulang ko galing ibang bansa because they've lived there for more than 20 years. So they came home to wait for the results and we're very appreciative na pumasa ako. Without them, I wouldn't be in this place and this time. So maraming salamat. Ang iba naman kahit ilang beses nang bumagsak tulad ni Joy Grace Duremdes ay hindi nawala ng pag-asa na umulit na sumubok hanggang sa makapasa sa isa sa pinakamahirap na pagsusulit sa bansa. Sobrang halaga. This is my 3rd time already and my previous score was 74.6. So sungkit din. Sa resulta ng bar exams, 3,812 ang pumasa sa kabuuang 10,387 na kumuha ng pagsusulit noong nakaraang Setyembre nitong taon. Katumbas ito ng 36.77% ang national passing rate na mas mababa kaysa 43.47% passing rate noong nakaraang taon. Paalala ng Korte Suprema sa lahat ng mga pumasa na sumunod sa lahat ng kanon ng pagiging isang abogado. Yes, you have passed these 2023 bar examinations, but this is only the beginning of your professional life and you are going to be expected to be full adherence to the rule of law. Ayon kay 2023 Bar Chairperson Associate Justice Ramon Paul Hernando, makatarungan na ang bilang ng mga pumasa, lalo na iba-ibang law school kasama ang mga probinsya na maganda ang naging performance o maraming pumasa. You know, ang feeling namin, yung 36.77 is just enough. It's reasonable. And objectively, it's a good number. And pati yung top 20, it's representative of law schools, no? It's varied. Kita nyo naman, iba-ibang law school. Samantala, nanguna naman ang Ateneo de Manila University sa top 5 law schools na mahigit 100 ang nag-take ng exams at pinakamaraming pumasa o 94.08% passing rate. Sinundan ito ng San Beda University, University of San Carlos sa Cebu, University of the Philippines at top 5 ang University of Santo Tomas. Ang top 1 naman sa mga kumuha ng bar exams ay si Efraim B. mula sa University of Santo Tomas na may score na 89.26%. Para naman sa lahat ng mga hindi pinalad na pumasa sa bar exams ngayong taon, panawagan ng Supreme Court na hindi dito natatapos ang kanilang karera dahil marami pang susunod na pagsusulit ang maaari nilang kukunin. Manunumpa ang mga bagong pumasa sa bar exams sa darating na December 22 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.